Namatay ang anak ko sa malamig na sahig, habang ang asawa ko ay yakap ang kanyang mistress sa kabilang kwarto. Ang dugong umaagos sa aking damit buntis ay kasalungat ng walang hiyang pagtatagay ng kanilang mga baso. Nakalaglag na siya, kaya pilitin ninyong pumirma sa annulment. Walang lugar sa pamilyang ito ang walang kwentang babae. Ang walang awang utos ng asawa ko. Bago pa man sila magdiwang sumugod, ang mga bodyguard ng aking milyonaryang tiyahin na nagpaluhod at nagpaninigas sa takot sa buong pamilya ng taksil. Pinunas ko ang huling luha at malamig na nagsalita, magbabayad ang pumatay sa anak ko gamit ang kanilang sariling dangal. Gaano katindi at kalupit ang susunod na ganti? Dahan-dahan kong itiniklop ang maliit na lamping kulay, puti ang aking mga daliri, ay banayad na humahaplos sa bordadong disenyo ng mga ulap sa gilid nito habang nakaupo ako sa malamig na kama ng ospital. Ang silid ay binalot ng mabigat na amoy ng antiseptiko at mga lantang bulaklak. Tila ba nakikiramay sa katahimikan ng aking nawasak na mundo? Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang napunit nang marinig ko ang pamilyar na boses ng aking asawa mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng karatig na kwarto. Huwag mo nang piliting ipagtanggol si Althea, Mama. Dahil kahit nawala ang bata, hindi mababago ang katotohanan na siya ang may kasalanan sa nangyari. Sinuwag niya si Bianca sa hagdanan dahil sa walang kwentang selos, kaya mas mabuting pirmahan na niya ang annulment papers na ito para matapos na ang lahat ng gulo sa pamilyang ito. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Rafael ay tila mga karayom na direktang bumaon sa aking dibdib. Ngunit walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ang aking hininga ay nanatiling mababaw, malamig at walang emosyon. Bumukas ang pinto ng aking silid ng walang pasabi. Pumasok si Doña Victoria, ang aking biyenan, na may dalang mga dokumento na tila ba isang tropeo ng kanyang tagumpay. Sa likod niya ay nakasandal si Bianca sa braso ni Rafael, umiiyak ng walang luha habang may hawak na panyo sa kanyang ilong, nagpapanggap na isang biktima ng karahasan. Kasunod nila ang pampamilyang abogado na si Attorney Santos, na may dalang mamahaling panulat. Narito na ang mga papeles. Althea, ang sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay puno ng mapanghamak na tono habang inihahagis ang makapal na folder sa ibabaw ng aking kumot. You lost the baby anyway, kaya wala ka ng dahilan para manatili pa sa pamamahay na ito. Hindi kailangan ng pamilyang Monteverde ng isang baog at mamamatay tao na tulad mo. Sign the papers now so we can end this drama quietly. Tumingin ako kay Rafael, ang lalaking pinag-alayan ko ng 7 taon ng aking kabataan, ang lalaking pinagbihisan ko ng pagiging isang masunuring asawa habang tinitiis ang lahat ng pang-aapi ng kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang ipinakitang kahit anong init, tanging yamot at pag-iwas ang aking nakita sa kanyang mukha. Althea, please, just sign it. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalala. Sa aking pisikal na panghihina pagkatapos kong makunan, gagawa na naman ba tayo ng eksena rito? Bianca is traumatized because of what you did. Kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo, pakawalan mo na ako. Let us move on. I think she is just pretending to be weak. Rafael, bulong ni Bianca gamit ang kanyang maarteng boses habang humihigpit ang hawak sa braso ng aking asawa. She wants us to feel guilty. Pero siya naman ang nagtulak sa aking bumaba. Kung hindi ako nakakapit sa gabay ng hagdanan, baka ako ang nawala ng buhay ngayon. Hindi ako sumigaw. Hindi ko rin tinangkang ipaliwanag ang katotohanan na si Bianca mismo ang humila sa aking braso at nagtulak sa akin pababa habang bumubulong na hinding-hindi niya papayagang maisilang ang tagapagmana ng mga Monteverde. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng pag-ibig na aking iningatan sa loob ng 7 taon ay tuluyan naglaho, pinalitan ng isang napakalalim at napakalamig na yelo sa aking kaluluwa. 7 taon kong binuwis ang aking pangarap para sa isang ilusyon. Ang aking anak ay pumanaw ng walang kasalanan. Ngunit sa kanyang pagkawala ako,
ay tuluyan ang nagising mula sa mahabang bangungot ng aking kahinaan. Isang tipid at nakatatakot na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatitig ako sa kanilang tatlo. Ang katahimikan ko ay tila nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam kay Attorney Santos na dahan-dahang iniyabot ang panulat sa akin. Kinuha ko ang panulat ng walang pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng mabilis at matatag na mga hagod, inilagay ko ang aking lagda sa bawat pahina ng dokumentong nag-aalis sa akin ng lahat ng karapatan bilang asawa ni Rafael. Ang aking kamay ay hindi nanginig. Ang aking puso ay hindi bumilis ang tibok. Attorney Santos double-check the signature on aking boses ay lumabas na malamig at matalim, tulad ng isang talim ng kutsilyo sa katahimikan ng silid. Siguraduhin mo na walang kahit isang titik ang mag-uugnay sa akin sa bulok at mabahong pamilyang ito. Mula sa araw na ito, libre na kayong magsama ng ahas mo. Natigilan si Rafael sa aking naging reaksyon. Inaasahan niyang magmamakaawa ako iiyak at luluhod upang hingin ang kanyang tiwala. Ngunit ang aking malamig na pananalita ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan sa kanya ng matinding pagkalito. Athea, bakit ganyan ka magsalita? Mukhang wala ka man lang pagsisisi sa ginawa mo sa anak natin. Ang sabi ni Rafael, ngunit ang kanyang tinig ay may halong pangamba ngayon. Huwag mo nang kuusapin ang babaeng yan. Rafael, ang agaw ni Doña Victoria, mabilis na kinuha ang mga papeles mula sa mesa. Nakakuha na tayo ng pirma niya. Ngayon, Alfia, may 24 na oras ka para kunin ang lahat ng basura mo sa mansyon. At huwag mo nang tatangkain pang magpakita sa amin kahit kailan. Hindi ko sila sinagot. Kinuha ko ang aking telepono na nasa tabi ng unan at pinindot ang isang mabilis na tawag. Nang sumagot ang kabilang linya, nagsalita ako nang walang pag-aalinlangan, sapat na malakas upang marinig ng lahat ng tao sa silid. Tia Amalia, ready the car. I am leaving this hospital now. Bring your lawyer. I have some properties that need to be transferred immediately. Pagkakababa ko ng telepono, dahan-dahan kong inalis ang karayom ng swero mula sa aking kamay nang walang pang-ingimi. Kahit na may kaunting dugong pumatak sa sahig, tumayo ako mula sa kama. Nilagpasan silang tatlo, na tila ba sila ay mga hangin lamang sa aking daan? At naglakad patungo sa pinto nang hindi lumingon. Ang tunog ng aking marahang mga hakbang sa malamig na sahig ng ospital ay tila nagbabadya ng isang bagyo na unti-unting namumuo sa kalawakan. Ang malakas na buhos ng ulan sa Tagaytay ay tila walang balak huminto, na tila ba nakikipagsabayan sa dilim ng gabi habang ang hangin ay humahampas sa mga salaming bintana ng rest house ng mga Monteverde. Pumasok ako sa loob ng tahimik na bahay. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib. Kahit na may kumikirot pa sa aking puson mula sa sariwang sugat ng pagkawala ng aking anak, matatag ang bawat hakbang ko patungo sa ikalawang palapag. Pumasok ako sa silid tulugan at binuksan ang isang maliit na baul na gawa sa mahogani. Kinuha ko ang lumang kwintas na pamanang alahas ng aking yumao na ina. Ito lamang ang tanging bagay na may halaga sa akin sa lugar na ito. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang marahang mga hakbang sa pasilyo. Lumabas si Attorney Lorenzo mula sa dilim basang-basa ang kanyang Amerikana mula sa ulan. Ngunit kalmado ang kanyang mga mata. Nasa ibaba na ang sasakyan, Ma'am Althea, ang mahinang ulat ni Attorney Lorenzo. Naipasok na rin ng ating mga tao ang bangkay mula sa punerarya sa Cebu. Isang babaeng walang pagkakakilanlan na biktima ng kamakailang landslide na may kaparehang build ng iyong katawan. Salamat, Attorney Lorenzo, ang aking tipid na sagot. Dahan-dahan kong inalis mula sa aking daliri ang singsing sa kasal na ibinigay sa akin ni Rafael 7 taon na ang nakalilipas. Sa tabi nito, inilapag ko rin ang aking paboritong pilak na kwintas ang unang regalong ibinigay niya noong nanliligaw pa lamang siya sa akin. Tinitigan ko ang dalawang bagay na yon sa ibabaw ng kahoy na mesa.
Ito ang huling hantungan ng aking katangahan. Ito ang tahimik na libing ng aking lumang pagkatao. Alis na tayo, ma'am. Ngunit bago yon may kailangan kayong malaman ang sabi ni Attorney Lorenzo. Habang ibinababa ang kanyang telepono pagkatapos makatanggap ng isang tawag, may isang hindi kilalang sasakyan ang nakaparada sa ibabang bahagi ng kalsada kanina pa. Tila may nagmamasid sa mansyon na ito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Si Doña Victoria Mañon o si Bianca, wala na itong kabuluhan. Lumakad ako patungo sa kusina at pinalabas ang gas mula sa malaking tangke. Inilagay ko ang isang nakasinding kandila sa gilid ng kurtina na dahan-dahang kinakain ng apoy. Lumabas kami ni Attorney Lorenzo sa likurang pinto at mabilis na sumakay sa naghihintay na itim na van. Habang bumababa ang aming sasakyan sa palikolikong kalsada ng Tagaytay, isang malakas na yanig ang pumutok sa kalawakan. Sa pamamagitan ng salamin sa likod ng sasakyan, nakita ko ang kahel na apoy na mabilis na lumalamon sa buong mansyon, nagpapadala ng makapal na usok sa gitna ng bagsak ng ulan. Isang solong luha ang pumatak sa aking pisingi, ngunit mabilis ko itong pinunasan gamit ang aking palad. Namatay na si Althea Monteverde sa gabing ito. Ang bulong ko sa aking sarili habang nakatitig sa apoy mula sa malayo. At ang babaeng babangon mula sa abong ito ay hindi na kailanman magpapaalipin sa kahit kanino. Pagkaraan ng 2 oras habang nakaupo ako sa loob ng pribadong silid sa daungan ng Batangas patungong Cebu, nakabukas ang isang maliit na telebisyon sa dingding. Ang balita sa hating gabi ay tungkol sa isang trahedya. Isang malaking pagsabog ang naganap sa rest house ng pamilya Monteverde sa Tagaytay. Ang pahayag ng tagapagbalita. Batay sa paunang investigasyon ng mga awtoridad, natagpuan ang mga natupok na labi ng isang babae sa loob ng nasunog na gusali. Ipinakita sa screen ang larawan ni Rafael na nakaluhod sa gitna ng putik at ulan sa harap ng nasusunog na mansyon. Hawak niya ang isang nasunog na singsing sa kasal na nakuha ng mga bumbero malapit sa pinto, habang ang kanyang mukha ay puno ng luhang nagpapakita ng matinding pagsisisi. Sa likod niya nakatayo si Bianca. Nakatakip ang panyo sa kanyang mukha na tila ba umiiyak. Ngunit sa maikling saglit na tumingin siya sa kamera, nakita ko ang isang nakatagong ngiti ng tagumpay sa kanyang mga mata. Inabot ko ang remote control at pinatay ang telebisyon. Ang kadiliman ng silid ay naging aking kaibigan. Ang laro ay magsisimula pa lamang. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ng Mactan ang sumalubong sa akin pagkababa ko sa pribadong resort ni Tia Amalia. Sa gitna ng malawak na beranda na nakaharap sa dalampasigan, nakatayo ang aking tiyahin, isang babaeng may matatag na tindig, eleganteng kasuotan at mga matang nakakakita sa likod ng bawat pagkukunyari. Nang yakapin niya ako, marahan niyang itinapik ang aking likod. Maligayang pagbabalik sa tahanan. Afia, ang mahinahong, sabi ni Tia Amalia habang tinititigan ang aking namumutlang mukha. Mula sa araw na ito, tapos na ang panahon ng iyong pagiging biktima. Ang dugo ng mga Navarro ay hindi ginawa upang tapak-tapakan ng sinuman. Huminga ako ng malalim, hinayaan ang maalat na hangin na punuin ang aking mga baga. Hindi na ako iiyak kailanman, dahil sa mga taong yun, Tia, ang aking sagot, habang nakatitig sa malawak na karagatan. Ang bawat luha na pumatak sa Tagaytay ay pinalitan na ng yelo sa aking puso. Ang sumunod na 3 taon ay lumipas na parang isang mabilis na bagyo ng pagbabago. Sa ilalim ng mahigpit na gabay ni Tia Amalia, itinapon ko ang aking lumang sarili. Ang dating babaeng nakatutok lamang sa pagluluto at pagpapanatili ng kaayusan sa bahay ng mga Monteverde ay pinalitan ng isang taong nag-aaral ng mga ulat sa pananalapi batas sa korporasyon at mga estratehiya sa stock market hanggang madaling araw. Sa mundong ito, Althea, ang emosyon ay kabawasan sa halaga ng iyong pera, ang paulit-ulit na paalala ni Tia Amalia habang nakatayo sa tabi ng aking mesa sa gitna ng gabi. Kung gusto mong durugin ang mga taong kumuha ng iyong karangalan at ng iyong anak, kailangan mong maging mas malamig at mas matalas pa sa bakal.
Isang gabi, habang nakatitig ako sa mga numero ng mga dokumento sa aking silid, inabutan ako ni Attorney Lorenzo ng isang maliit na bote ng gamot pangpatulog. Kailangan ninyong magpahinga, Ma'am Althea, ang paalala ng abogado. 3 araw na kayong halos walang tulog. Tinanggihan ko ang bote at itinulak ito pabalik sa kanya. Hindi ko kailangan ng gamot, Lorenzo, ang aking malamig na sagot habang nakatitig sa madilim na kalangitan ng Cebu. Ang kirot sa aking puso, ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin kung bakit ako gising. Ang kirot na ito, ang aking magiging lakas. Pagkaraan ng 2 taon ng tahimik na paghahanda, inilapag ni Attorney Lorenzo ang isang makapal na folder sa ibabaw ng aking salaming mesa. Ito ang mga lihim na ulat sa pananalapi ng Monteverde Group na aming nakalap. Mabilis na bumabagsak ang kanilang kumpanya. Ma'am Althea ang paliwanag ni Lorenzo habang itinuturo ang mga numero. Si Bianca Soriano ay nagpayo ng 3 dummy companies at unti-unting inililipat ang pondo ng marketing ng Monteverde sa sarili niyang mga account. Samantala, si Doña Victoria naman ay kumuha ng malalaking pautang mula sa mga pribadong nagpapahiram na may matataas na interes upang mapanatili ang kanilang marangyang pamumuhay. Isang dahan-dahang pagtango ang aking ibinigay habang binabasa ang mga pangalan ng kumpanya. Sila rin ang humuhukay ng sarili nilang libingan ang aking komento. Hindi na natin kailangang gumawa ng maruming hakbang, Lorenzo. Kailangan lang natin silang bigyan ng sapat na tali upang maitali nila ang sarili nilang leeg. May isa pa kami natuklasan, ma'am, ang dagdag ni Lorenzo, na may halong pag-aalinlangan. May isang lihim na kasunduan noong nakaraang taon sa pagitan ni Doña Victoria at ng isang dayuhang mamumuhunan. Tila, may malaking halaga ng pera ang pumasok sa kanilang account na hindi dumaan sa opisyal na ulat ng kumpanya. Hindi pa natin matukoy kung para saan yon. Iwanan mo muna ang ulat na yan, ang utos ko. Darating din ang oras na ang lahat ng kanilang lihim ay mabubunyag. Lumipas ang 3 taon. Isang umaga, sa tuktok ng pinakamataas na gusali ng Navarro Group sa Cebu, nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin. Ang aking mahabang buhok noon ay napalitan ng isang maikling gupit na nagpapakita ng aking matalim na tsaw. Suot ko ang isang terno na kulay berde na gawa sa mamahaling tela at ang aking mga mata ay wala ng bakas ng takot o pag-aalinlangan. Pumasok si Attorney Lorenzo na may hawak na isang sariwang pahayagan at mga dokumento mula sa Maynila. Ma'am Althea, kakaanunsyo lang ng Monteverde Group sa media ang balita ni Lorenzo. Magsasagawa sila ng isang malaking bidding para sa kanilang pinakamalaking proyekto, ang Monteverde Skylight Towers sa Bonifacio Global City. Ito ang kanilang huling baraha upang maiwasan ang pagkalugi at bangkarota. Humarap ako sa kanya, isang napakatulis at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang tinititigan ang pangalan ng proyekto sa pahayagan. Monteverde Skylight Towers ang marahan kong pagbasa sa pangalan. Ang proyektong iyan ang magiging pangarap na magdadala sa kanila sa impyerno. Lorenzo, ihanda mo ang aming pagbabalik sa Maynila. Oras na para ibigay natin sa kanila ang pain na hindi nila matatanggihan. Huminto ng banayad ang itim na Mercedes Maybach sa harap ng makintab na salaming gusali ng Navarro Tower sa Bonifacio Global City. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ako. Suot ang isang mamahaling puting terno at madilim na salamin sa mata. Ang malamig na hangin ng Maynila ay humalik sa aking mukha. Ngunit wala na rito ang dating amoy ng pighati. Ang bawat gwardiya at empleyado sa malawak na lobby ay yumuyukod habang naglalakad ako patungo sa pribadong elevator ng mga ehekutibo. Sa isang sulok ng lobby, madaanan ko ang isang maliit na tindahan ng mga bulaklak kung saan nakadisplay ang mga sariwang puting rosas. Ang mga bulaklak na dating ipinapadala ni Rafael kapag gusto niyang humingi ng paumanhin pagkatapos ng mga araw ng kanyang pagpapalamig. Hindi man lamang gumalaw ang aking mga mata patungo sa mga bulaklak na iyon. Nagpatuloy ako sa paglalakad
nang walang kahit konting paghinto, tuloy-tuloy patungo sa tuktok ng gusali. Pagpasok ko sa malawak na boardroom sa ika-30 palapag, nakatayo ang lahat ng mga matataas na opisyal ng Navarro Group upang magbigay galang. Umupo ako sa gitna ng mahabang mesang gawa sa mahogany at pinalibutan ng aking sarili ng katahimikan bago magsalita. Lorenzo, simulan na natin ang pagtatanghalang proyekto, ang aking malamig na utos. Tumatango si Attorney Lorenzo at binuksan ang malaking projector screen sa aming harap. Ang projektong ito ay tatawaging Cebu Manila Twin Towers Strategic Fund, ang paliwanag ni Lorenzo sa mga opisyal. Maglalabas ang Navarro Group ng 3 bilyong piso para sa projektong ito. Ngunit bukas tayo sa isang lokal na developer sa Maynila na maglalagay ng 30% ng kapital. Ang pondo ay bukas para sa bidding, ngunit may isang natataing kondisyon. Tumingin ako sa mga opisyal habang ipinapatuloy ang paliwanag. Ang developer na gustong makipagkasundo sa atin ay kailangang magsanla ng kanilang mga pangunahing ari-arian bilang generatibong collateral ang aking dagdag, gamit ang boses na walang alinlangan. Gusto kong maramdaman nila na ito ang tanging salbabida na makapagliligtas sa kanila mula sa pagkalunod. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng lumang gusali ng Monteverde Group, ang kapaligiran ay puno ng sigawan at takot. Nakatayo si Rafael sa harap ng kanyang mesa, habang hawak ang mga pulang ulat ng utang mula sa bangko. Mama-frozen na ang ating mga credit line sa 3 malalaking bangko. Ang galit na sigaw ni Rafael habang tinititigan si Doña Victoria. Kapag hindi tayo nakahanap ng mamumuhunan sa loob ng buwang, ito kukunin ng bangko ang pondo ng Skylight Towers. Magiging bangkarota tayo. Huwag kang sumigaw sa harap ko, Rafael. Ang ganti ni Doña Victoria habang inaayos ang kanyang perlas na kuwentas. We are the Monteverdes. Hindi tayo pwedeng magmuhang kawawa sa harap ng publiko. Maghanap ka ng paraan. Biglang pumasok si Bianca sa opisina suot ang isang mamahaling damit at may hawak na resibo mula sa isang butik sa Makati. Rafael, bakit in-decline ng secretary mo ang credit card ko kanina sa mall? Nakakahiya sa mga kaibigan ko ang maarte at galit na reklamo ni Bianca. I need that bag for the gala next week. Tumingin si Rafael kay Bianca gamit ang mga matang puno ng pagod at galit. Hindi mo ba nakikitang nawawalan na tayo ng pera? Bianca ang sigaw ni Rafael habang itinutulak ang mga papel sa mesa. Tumigil ka muna sa paggasta ng pera na wala na sa atin. Habang nag-aaway ang tatlo sa kanilang opisina, tumunog ang telepono ni Attorney Lorenzo sa loob ng aking silid sa Navarro Tower. Inilagay ni Lorenzo ang tawag sa speakerphone upang marinig ko ang boses ng tumatawag. Attorney Lorenzo, ang boses ni Rafael, ay lumabas na puno ng pagmamadali at pakiusap. Nabalitaan namin ang tungkol sa Twin Tower Strategic Fund ng Navarro Group. Nakahanda ang Monteverde Group na ipresenta ang aming mga pangunahing ari-arian bilang kolateral. Pakiusap, kailangan kong makipagkita ng personal sa inyong presidente. Isang mababang ngiti ang lumitaw sa aking mukha habang isinasandal ko ang aking likod sa malambot na upuang balat. Isang marahang tango ang ibinigay ko kay Lorenzo. Sige, Mr. Monteverde, ang malamig na sagot ni Attorney Lorenzo sa telpono. Makikipagkita ang aming presidente sa iyo bukas sa Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel. Siguraduhin mong nakahanda ang lahat ng inyong mga dokumento sa ari-arian. Huwag kang mahuhuli. Pagkababa ng telpono, tumingin ako sa malawak na tanawin ng lungsod sa labas ng aking bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga bituin na naghihintay sa pagdating ng dilim. Bukas, Rafael, ang gulong ko sa hangin. Bukas mo makikilala ang taong magtatapos ng iyong pangarap. Isang mamahaling kahon na binalot ng velvet na kulay ube ang ipinalabas sa ibabaw ng aking mesa bago pa man magsimula ang aming umaga. Ipinadala ito mismo ni Doña Victoria Monteverde na may kasamang card na nakasulat sa mamahaling papel at nakatadhana para sa presidente ng Navarro Group. Sa loob ng kahon ay may isang mamahaling seda na scarf mula sa Italia. Sa card isinulat ni Doña Victoria
ang tungkol sa mataas na antas ng pamilya Monteverde sa lipunan at kung paano magiging isang malahing karangalan para sa Navarro Group ang makipagkapwa-negosyo sa kanila. Kinuha ko ang scarf gamit ang dalawang daliri. Tinitigan ko ang makintab nitong tela nang walang kahit konting paghanga. Dahan-dahan akong yumuko, ginamit ang mamahaling seda upang ipunas sa kaunting alikabok sa dulo ng aking sapatos, bago ito walang alinlangan na itinapon sa basurahan sa tabi ng aking mesa. Ang suhol ng isang taong bankrupt ay walang halaga sa akin, ang mahinang salita na lumabas sa aking mga labi. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng isang mamahaling tindahan ng alahas sa Greenbelt, nakatayo si Bianca sa harap ng salamin, habang isinusukat ang isang kwintas na gawa sa brilyante. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at pagmamayabang. I-charge mo ito sa corporate account ng Monteverde Group, ang utos ni Bianca sa tindera, gamit ang kanyang maarte at mataas na boses. Paglabas niya ng tindahan, mabilis siyang sumakay sa isang itim na kotse kung saan naghihintay si Attorney Santos. Inabot ni Bianca ang isang folder na naglalaman ng mga pirmadong dokumento sa abogado. Attorney Santos, naipatala mo na ba sa dummy account sa Switzerland ang 50 milyong piso mula sa marketing fund ng kumpanya? Ang bulong ni Bianca habang nakatitig sa kanyang mga bagong brilyante. Huwag kang mag-alala, Bianca, ang sagot ni Attorney Santos na may kasamang tusong ngiti. Nakatago na ang pera. Kapag nakuha ni Rafael ang 3 bilyong piso mula sa Navarro Group bukas, walang sinuman sa pamilya ang makakapansin sa nawalang pera. Isang formalidad na lamang ang lahat. Tumawa si Bianca nang mahina tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin ng kotse. Sa kanyang pag-aakala, kaunting panahon na lamang at siya na ang magiging pinakamayamang merka sa buong Maynila. Habang nadiriwang ang dalawa sa kanilang nahaw na yaman, nakaupo kami ni Attorney Lorenzo sa loob ng aking silid upang suriin ang huling pagsusuri sa pananalapi ng Monteverde Group. Ma'am Althea, ang 80% ng kanilang natitirang ari-arian ay nakasangla na sa mga pribadong nagpapahiram na may matataas na interes ang ulat ni Lorenzo habang itinuturo ang mga linya sa screen. Kapag nilagdaan nila ang ating kasunduan bukas sa Shangri-La Hotel, hawak na ng Navarro Group ang lahat ng kanilang utang. Isang pagkakamali lang nila sa pagbabayad, maari na nating bawiin ang buong kumpanya. Gusto kong masaksihan ng buong lipunan ang kanilang paglagda. Lorenzo, ang aking utos, habang itinutukod ang aking mga siko sa mesa. Imbitahan mo ang lahat ng malalaking mamamahayag at mga kilalang tao sa negosyo. Si Doña Victoria ay nabubuhay para sa kanyang danggal at katayuan sa lipunan. Hindi niya matatanggihan ang isang pampublikong kaganapan na magpapakita sa kanila bilang mga pangunahing kasosyo ng Navarro Group. Tumatango si Lorenzo. Ngunit bago siya lumabas, muli niyang tiningnan ang kanyang tablet at sumeryoso ang kanyang muka. Ma'am Althea, may nakalap kaming bagong ulat mula sa ating tao sa loob ng Monteverde Group, ang dagdag ng abogado. Kagabi lang nagkaroon ng lihim na pagkikita si Bianca at si Attorney Santos sa isang pribadong kainan. Nagawa si Bianca ng isang pekeng power of attorney gamit ang pangalan ni Rafael upang makakuha pa ng karagdagang pautang sa ibang bangko. Ang aking mga mata ay kumitid habang lumilitaw ang isang malamig na ngiti sa aking muka. Mabuti ang aking mahinang sagot habang tumatayo ako mula sa aking upuan. Bayaan mo silang maghukay ng mas malalim na balon ng kasalanan. Dahil bukas sa harap ng buong Maynila, doon sila tuluyang malulunod. Ang malaking bulwagan ng Grand Ballroom sa Shangri-La Hotel ay puno ng liwanag mula sa mga mamahaling ilaw at ang patuloy na pag-iilaw ng mga kamera ng mga mamamahayag. Nakatayo si Doña Victoria sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang pinakamamahaling ternong sutla. Sinusubukang panatilihin ang kanyang mataas na tindig sa harap ng mga pinakamayamang negosyante sa Maynila. Sa tabi niya si Rafael ay balisa, habang inaayos ang kanyang kurbata. Hawak niya ang isang baso ng champagne, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kaba.
Si Bianca naman ay nakatayo sa kanyang kabilang tabi, suot ang kanyang bagong kwintas na brilyante at nakatingin ng may pagmamayabang sa mga taong nasa paligid. Siguraduhin mo, Rafael, na makuha natin ang magandang porsyento sa kasunduang ito, ang bulong ni Doña Victoria sa kanyang anak. Kailangang makita ng lipunan na ang mga Monteverde pa rin ang namumuno sa negosyong ito. Nabalik lamang ang pansin ng lahat nang marang bumukas ang malalaking pintong gawa sa mahogany sa dulo ng bulwagan. Mabilis na humawi ang mga gwardiya upang gumawa ng daan para sa pagpasok ng bagong mamumuno. Pumasok ako sa loob ng bulwagan. Suot ko ang isang kulay pulang terno na nakalapat ng maayos sa aking katawan. Ang aking maikling buhok ay nakasuklay ng malinis at ang bawat hakbang ko sa ibabaw ng pulang kape ay naglalabas ng isang kapangyarihan na nagpatahimik sa buong silid. Sa sandaling magtagpo ang aming mga mata, bumagsak ang baso ng champagne mula sa hawak ni Rafael at ang likido ay kumalat sa mamahaling kapet nang walang gumagawang ingay sa gitna ng katahimikan ng lahat. Ang mukha ni Doña Victoria ay nawalan ng kulay naging kasing puti ng pader. Ang kanyang mga labi ay nawalan ng boses, habang si Bianca naman ay napaatras ng 2 hakbang, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot. Mabilis na kumuha ng mga larawan ang mga mamamahayag, nagtataka sa biglang pagbabago ng aura sa pagitan ng mga Monteverde at ng bagong presidente. Nagpatuloy ako sa paglalakad nang may malawak na ngiti sa aking mga labi. Huminto ako sa mismong harap ni Rafael. Ang aking mukha ay tahimik. Walang bakas ng galit o pighati. Tanging malamig at matas na kontrol lamang. Inilabas ko ang aking kamay na may suot na guwantes na itim. Magandang gabi, Mr. Monteverde. Ang aking boses ay lumabas na malinaw at malamig sa gitna ng bulwagan. I am Althea Navarro, President of Navarro Group. Imposible ang nauutal at nanginginig na sigaw ni Bianca habang itinuturo ako ng kanyang daliri. Patay ka na. Sinulog mo ang sarili mo sa Tagaytay. You are an imposter. Tumingin ako sa 2 gwardiya na nasa aking likod nang hindi nawawala ang ngiti sa aking mukha. Guards, pakiusap na ilabas ang babaeng iyan, ang aking mahinang utos. She is not on the VIP guest list at ayaw ko ng mga taong walang disiplina sa aking kaganapan. Mabilis na lumapit ang 2 malalaking gwardiya at pinalibutan si Bianca. Kahit na nagpupumilit at sumisigaw ito nang walang boses na marinig sa gitna ng mga kamera, mabilis siyang inilabas sa bulwagan sa harap ng lahat ng mga negosyante. Althea, ang mahinang bulong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang punuin ng luha habang itinataas ang kanyang kamay upang subukang hawakan ang aking balikat. Buhay ka? Paano? Akala ko na wala ka na sa akin. Bago pa man makadampi ang kanyang mga daliri sa aking damit, mabilis akong napaatras ng isang hakbang, umiiwas sa kanyang hawak, na tila ba siya ay isang maruming bagay. Mr. Monteverde, keep this professional, ang aking malamig na paalala habang tumitingin sa mga mamamahayag. We are here for business, not for your personal delusions. Lumapit si Attorney Lorenzo at inilapag ang mga kontrata sa ibabaw ng mesa sa harap ng mga kamera. Dahil sa matinding takot sa pagkalugi at sa harap ng lahat ng mamamahayag, walang nagawa si Rafael kundi hawakan ng panulat at lagdaan ng dokumentong nagpapasailalim ng lahat ng ari-arian ng Monteverde Group sa ilalim ng Navarro Group. Habang inilalagay ko ang aking lagda sa tabi ng kanyang pangalan, yumuko ako ng kaunti patungo sa tainga ni Rafael at ibinulong ang mga salitang nagpalamig sa kanyang buong katawan. Ang aking boses ay naging kasing linaw ng yelo. Ang akala mong patay ay matagal nang nabubuhay para lamang panoorin ang iyong pagbagsak. Tumayo ako ng tuwid, humarap sa mga kamera at nagbigay ng isang napakagandang ngiti para sa mga larawan ng kinabukasan, habang si Rafael ay nanatiling nakatayo sa aking tabi, natutulala at nanginginig sa gitna ng sarili niyang bangungot. Pagpasok ng gabi, ang malaking mansyon ng mga Monteverde sa Forbes Park ay binalot ng matinding gulo at sigawan.
Ang mga basag na palamuti sa sahig ay nagpapakita ng galit na hindi na maitago ng pamilya pagkatapos ng pampublikong kahihiyan sa Shangri-La Hotel. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Mama. Ang sigaw ni Rafael habang itinuturo si Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at pagsisisi. Kinuhanan mo ako ng asawa. Pinaniwala mo ako na si Alfia ang masama. Pinalayas mo siya ng wala man lang awa habang nakahiga siya sa ospital. Ginawa mo akong isang taong walang kwenta sa harap ng buong mundo. Tumayo si Doña Victoria. Ang kanyang muka ay pula sa galit habang itinataas ang kanyang chin. Ginawa ko yon para sa dangal ng pamilyang ito ang ganti ng ina. Ang babaeng yon ay walang pinag-aralan kumpara sa atin. At ngayon, bumalik siya upang durugin tayo. Huwag mong isisi sa akin ang kahinaan mo, Rafael. Tumalikod si Rafael, hawak ang kanyang ulo habang lumuluha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang matinding pagkasuklam sa sarili niyang ina at sa sarili niyang katangahan. Sa isang pribadong silid sa isang hotel sa Makati, si Bianca naman ay nagpapanik habang naglalakad ng pabalik-balik sa harap ni Attorney Santos. Buhay si Alfia ang hysterical na sigaw ni Bianca habang kinahagat ang kanyang mga kuko. Kapag nalaman niya ang tungkol sa perang, inilipat natin sa Switzerland. At kapag nahanap niya ang lumang ulat ng doktor sa Tagaytay, makukulong tayo, Santos. Gagawa niya tayo ng paraan para makaganti. Huwag kang mag-alala, Bianca, ang paalala ni Attorney Santos gamit ang kanyang maingat na boses. Walang ebidensya sa nangyari sa Tagaytay. Nawala na ang mga file sa ospital. At ang pera sa Switzerland ay nakapangalan sa isang dummy company. Ang kailangan mo lang gawin ay panatilihin ang hawak mo kay Rafael. Huwag mo siyang hahayaang lumapit kay Althea. Tumingin si Bianca. Sa salamin ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng desperasyong nakahandang gumawa ng anumang krimen upang manatili sa kanyang kinaroroonan. Samantala sa penthouse ng isang mamahaling hotel sa Bonifacio Global City, nakaupo ako sa tabi ng malaking bintana habang umiinom ng mainit na tsaa. Sa aking harap nakatayo si Attorney Lorenzo habang naguulat ng mga pagbabago sa merkado. Ma'am Althea, bumagsak ng 40% ang halaga ng shares ng Monteverde Group sa stock market ngayong hapon, ang balita ni Lorenzo. Takot ang mga investors dahil sa balitang hawak na ng Navarro Group ang kanilang mga utang. Naguunahan silang ibenta ang kanilang mga stocks. Isang dahan-dahang paggikot ng aking tsaa ang aking ginawa bago sumagot. Pilhin ninyo ang lahat ng ibinebenta nilang shares, Lorenzo, ang aking malamig na utos. Gusto kong makuha natin ang mahigit 50% ng kontrol sa Monteverde Group bago matapos ang linggong ito. Gusto kong maging isang formalidad na lamang ang kanilang pagiging may-ari. Nabalik ang aming pansin nang pumasok ang aking sekretarya na may dalang isang napakalaking buke ng mga puting rosas at isang sulat na galing kay Rafael. Inilagay ng sekretarya ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Hindi ko man lang tiningnan ng sulat. Tumango ako sa aking sekretarya. Dahan-dahang kinuha ng sekretarya ang mga bulaklak, itinapon ang mga ito sa isang bakal na basurahan sa sulok nang silid at sindihan ang sulat ni Rafael gamit ang isang lighter. Pinanood ko ang pagtupok ng apoy sa mga salitang nagmamakaawa ng aking dating asawa habang dahan-dahang umiinom ng tsaa. Ang bawat abo ng sulat na iyon ay ang katapusan ng kanyang mga pangarap. Biglang pumasok si Attorney Lorenzo na may hawak na panibagong ulat sa kanyang telepono. Ma'am Althea, may nakuha kaming balita mula sa ospital, ang sabi ni Lorenzo. Nagpadala ng mensahe si Bianca kay Rafael. Nagbabanta siyang magpapakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming gamot kung hindi pupunta si Rafael sa kanyang tabi na yon din. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatitig sa apoy na natutupok sa basurahan. Isang lumang dula ng isang ahas ang aking mahinang komento. Pabayaan mo siyang maglaro, Lorenzo. Dahil ang susunod nating hakbang, ang magpapakita
kung gaano kababaw ang kanyang mga kasinungalingan. Sa loob ng isang pribadong silid sa VIP ward ng ospital sa Taguig, nakahiga si Bianca sa kama habang may nakakabit na tubo ng oksiheno sa kanyang ilong. Ang kanyang muka ay nilagyan ng pampaganda upang magmukhang namumutla at nanginginig. Sa tabi ng kama nakaupo si Rafael. Hawak ang kanyang ulo sa gitna ng matinding pagod at pagkalito. Bianca, bakit mo ginawa ito ang mahinang tanong ni Rafael habang tinititigan ang babaeng nagpapanggap na walang malay? Bakit kailangang umabot sa ganitong dula? Bumukas ang pinto ng silid nang walang pasabi. Pumasok ako suot ang isang itim na terno na nakalapat ng maayos sa aking katawan kasama si Dr. Arnaldo, ang pinakamataas na dalubhasa sa medisina wala sa Navarro Medical Center, at si Attorney Lorenzo. Altia ang gulat na sigaw ni Rafael habang mabilis na tumatayo mula sa kanyang upuan. Bakit ka narito? Anong ginagawa mo sa silid ni Bianca? Tumingin ako kay Dr. Arnaldo at nagbigay ng isang marahang tango. Inilabas ng doktor ang isang formal na ulat sa pananaliksik ng dugo mula sa kanyang folder. Mr. Monteverde ang paliwanag ni Dr. Arnaldo gamit ang kanyang formal na boses. Ang pagsusuri sa dugo ni Ms. Soriano na isinagawa ng aming lab 2 oras na ang nakalilipas ay nagpapakita na walang kahit anong bakas ng gamot pampatulog o lason sa kanyang katawan. Ang kanyang ininom ay mga simpleng betamina lamang. Naimulat ng mabilis ni Bianca ang kanyang mga mata sa matinding gulat. Mabilis na tinanggal ang tubo ng oksiheno sa kanyang ilong habang nagpapanik. Sinungaling sila ang sigaw ni Bianca habang nakatingin kay Rafael. Pinayaran sila ni Althea para sirain ako. Rafael, naninikip ang dibdib ko. Naninikip ang puso ko. Inilabas ko ang isa pang makapal na folder mula sa hawak ni Attorney Lorenzo at itinapon ito sa ibabaw ng kama ni Bianca. At narito naman ang mga ulat ng Bangko Bianca, ang aking malamig na pahayag, habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng takot. Nagpapakita ito ng buwanang paglilipat mo ng 200,000 piso sa pribadong account ng iyong doktor sa nakalipas na 3 taon upang gawan ka ng mga peking ulat tungkol sa di umano'y mahina mong puso. Nawala ng kulay ang mukha ni Rafael. Kinuha niya ang mga papel mula sa kama at binasa ang bawat linya ng transaksyon sa pagitan ni Bianca at ng doktor. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa matinding galit at pagkasuklam. Niloko mo ako. Ang mahinang bulong ni Rafael habang napaatras mula kay Bianca. 7 taon mo akong ginagawang tanga. Pinaniwala mo ako na may sakit ka, na ikaw ang biktima na kailangan kitang protektahan mula kay Althea. Rafael, pakinggan mo ako ang pagmamakaawa ni Bianca habang tinatangkang hawakan ang kamay ni Rafael. Ngunit mabilis siyang itinulak ng lalaki patungo sa kama. Lumapit ako kay Rafael. Tinitigan ko ang kanyang muka na puno ng pighati, paghahalo ng pagsisisi at matinding kahihiyan. Inabot ko ang dulo ng kanyang kurbata at dahan-dahan ko itong inayos gamit ang aking mga daliri na may suot na guwantes. Yumuko ako ng kaunti patungo sa kanyang tainga at ibinulong ang mga salitang nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Masyadong huli na ang iyong mga mata, Rafael, ang aking mahinang paalala. Ang katotohanan ay pumasok na sa iyong bahay, ngunit wala ka ng bahay na babalikan. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto, kasama sina Dr. Arnaldo at Attorney Lorenzo. Pagkaraan ng 1 oras, habang nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan, sa ibaba ng ospital, tumawag si Attorney Lorenzo mula sa kanyang silid. Ma'am Althea, tumakas na si Bianca sa ospital, kasama si Attorney Santos. Ang balita ni Lorenzo, ginamit nila ang pekeng power of attorney upang limasin ang natitirang 50 milyong piso sa pondo ng Monteverde Group, bago pa man ito mabawi ng bangko. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, habang nakatitig sa malamig na gabi. Pabayaan mo silang tumakas, Lorenzo, ang aking malamig na sagot. Dahil ang perang iyon, ang magiging huling ebidensya na magpapadala sa kanila sa loob ng kulungan habang buhay.
Nagising si Doña Victoria sa gitna ng ingay ng mga mabibigat na hakbang sa loob ng kanyang mansyon sa Forbes Park. Pagbaba niya sa malawak na sala, nakita niya ang ilang mga sheriff at lalaki na nagdidikit ng mga pulang papel ng foreclosure sa kanyang mga antigong kasangkapan, mamahaling kuwadro at mga palamuting ginto. Ano ang ginagawa ninyo sa mga gamit ko? Ang hysterical na sigaw ni Doña Victoria habang tinatangkang pigilan ang isang lalaki na nagbubuhat ng isang mamahaling florera. Lumabas kayo sa pamamahay ko. Mga bastos kayo. Ma'am, meron kaming formal na utos mula sa korte. Ang formal na sagot ng pinuno ng mga sheriff habang ipinapakita ang isang dokumento. Ang bangko na may hawak ng inyong mga utang ay pagmamay-ari na ngayon ng Navarro Group. Ang mansyong ito ay isa sa mga ari-ariyang kinuha bilang kabayaran sa inyong hindi nababayarang utang. Pumasok si Rafael sa sala. Basang-basa ng pawis, ang kanyang muka ay puno ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Mama. Tapos na tayo ang mahinang bulong ni Rafael habang tinititigan ang kanyang ina. Nilimas ni Bianca at Attorney Santos ang huling pondo ng kumpanya bago sila tumakas kagabi. Wala nang natitirang kahit isang sentimo sa ating mga corporate account. Bangkarota na tayo. Napahawak si Doña Victoria sa kanyang dibdib, dahan-dahang napaatras, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kahihiyan at takot. Mabilis na pumasok si Attorney Lorenzo sa foyer ng mansyon, kasama ang kanyang pangkat ng mga abogado na may bitbit na mga formal na kasunduan. Magandang umaga, Doña Victoria. Mr. Monteverde, ang formal na bate ni Lorenzo. Nais ko lamang ipabatid sa inyo na opisyal nang nakuha ng Navarro Group ang 80% ng kontrol sa Monteverde Group sa pamamagitan ng hostile takeover ngayong umaga. Ang mansyong ito ay nakatala na ngayon sa ilalim ng Navarro Foundation. Mayroon kayong 24 na oras upang iwanan ang lugar na ito. Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng aking opisina sa Navarro Tower, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Victoria. Wala na ang kanyang mga perlas na kuwintas gulo-gulo ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa matinding pag-iyak. Lumapit siya sa aking mesa, at sa harap ko, dahan-dahan siyang lumuhod sa ibabaw ng malamig na sahig. Alfia. Pakiusap ang pagmamakaawa ni Doña Victoria habang umiiyak ng malakas, hawak ang dulo ng aking mesa. Huwag mo kaming palayasin sa mansyon. Doon lumaki si Rafael. Doon nakatira ang dangan ng pamilya Monteverde sa loob ng 3 henerasyon. Pakiusap, maawa ka sa amin. Pinitigan ko ang matandang babae na nakaluhod sa aking harap, ang parehong babae na 3 taon na ang nakalilipas ay humamag sa aking pagkatao at nagtapon sa akin sa daan habang ako ay nadurusa sa pagkawala ng aking anak. Binuksan ko ang aking drawer, kumuha ng isang 5 pisong barya at dahan-dahan ko itong inilagay sa sahig sa harap ng kanyang nakaluhod na mukha. Ito ang halaga ng bawat pagmamano na tinanggihan mo nun. Doña Victoria, ang aking boses ay lumabas na kasing lamig ng yelo. Nung pinalayas mo ako sa ospital, nang walang kahit isang sentimo, itinapon mo sa akin ang baryang ito at sinabing pambili ko ng aking pagkain. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang iyong barya ng may interes. Napaatras si Doña Victoria sa matinding kahihiyan, tinititigan ang barya sa sahig, habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Tumayo ako mula sa aking upuan. Nilagpasan siya ng hindi man lang tinatapunan ng tingin at lumabas ng aking opisina upang bumaba sa lobby ng gusali. Paglabas ko sa harap ng Navarro Tower, malakas ang buhos ng ulan. Nakita ko si Rafael na nakatayo sa ilalim ng ulan, basang-basa walang payong at nakatitig sa akin mula sa malayo na may mga matang puno ng pagsisisi at pagdurusa. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa akin, 3 sasakyan ng pulis ang mabilis na dumating at huminto sa harap ng lobby ng gusali. Ang asul at pulang, liwanag ng kanilang mga ilaw, ay nagmuni-muni sa basang kalsada. Lumabas ang ilang mga opisyal ng pulisya
at dinala ang isang formal na utos ng pag-aresto patungo sa loob ng gusali. Ang tunog ng metal na naglalapat at naglalok sa mga kamay ni Doña Victoria sa loob ng lobby ay narinig ng lahat ng mga empleyado habang siya ay inilalabas ng mga pulis dahil sa kasong sabwatan sa panloloko at pagtatago ng mga krimen sa pananalapi ng Monteverde Group. Tumingin ako kay Rafael, na nanatiling nakatayo sa ilalim ng ulan na tutulala, habang pinapanood ang kanyang ina na isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho sa aking paanan. Ang malaking bulwagan ng korte sa Maynila ay puno ng mga siksikang mamamahayag, mga opisyales, at mga miyembro ng mataas na lipunan na nais sumaksi sa pinakamalaking pagbagsak ng isang kilalang pamilya. Nakaupo si Doña Victoria sa hanay ng mga nasasakdal, nakasuot ng pangkaraniwang uniporme ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay tumanda ng malaki sa loob lamang ng ilang araw. Sa kanyang kabilang tabi, nakaupo si Attorney Santos na may posas na kayuko at hindi makatingin sa kahit kanino. Sa kabilang dako, nakaupo ako sa isang pribadong silya kasama si Attorney Lorenzo. Suot ang isang simpleng puting damit tahimik na nakatitig sa unahan. Sa aking kaliwa, nakaupo si Rafael, bilang isang pangunahi haksi. Ang kanyang muka ay manipis at walang buhay. Bumukas ang pinto ng korte. 2 pulis ang pumasok na may dalang isang pamilyar na babae na nahuli habang nagtatangkang sumakay sa isang barko patungong ibang bansa gamit ang pekeng pasaporte. Si Bianca ay ipinasok sa loob, gulo-gulo ang kanyang buhok, madumi ang damit at walang natira sa kanyang dating mapagmataas na pag-uugali. Nang makita niya si Rafael, mabilis siyang sumigaw. "Rafael, tulungan mo ako." Ang nanginginig na sigaw ni Bianca habang hinihila siya ng mga pulis patungo sa upuan ng nasasakdal. Binayaran lang ako ni Attorney Santos para gawin yon. Wala akong kasalanan sa pera. Tahimik lamang na napaatras si Rafael. Tinititigan si Bianca ng may pandidiri. Nagsimula ang paglilitis ng mabilis. Tumayo si Attorney Lorenzo at inilabas ang isang malaking screen sa harap ng maestrado. "Your Honor," ang malinaw na boses ni Lorenzo ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Ang lahat ng pandaraya sa pananalapi ng kumpanya ay malinaw na nakatala sa mga dokumentong ipinasa namin sa korte. Ngunit may isa pang krimen na mas matindi pa sa pagnanakaw ng pera. Pinindot ni Lorenzo ang isang remote. Nagpakita sa screen ang isang malinaw at hindi pa na-edit na video recording na kinuha mula sa isang nakatagong CCTV camera ng rest house sa Tagaytay na inakala ng pamilya Monteverde na matagal nang nasira. Sa video malinaw na nakikita kung paano dahan-dahang lumapit si Bianca kay Althea sa tuktok ng hagdanan. Nakikita ang matalim na ngiti sa labi ni Bianca habang bumubulong siya ng isang bagay bago niya biglang hilahin ang sariling braso at malakas na itulak si Althea patungo sa ibaba ng hagdanan. Isang matinding bugtong hininga ng gulat ang narinig mula sa buong korte. Napahawak si Rafael sa kanyang bibig habang lumuluha ng tahimik, kitang-kita ang panginginig ng kanyang buong katawan. Napapikit ng mariin si Doña Victoria sa matinding kahihiyan. Tumayo si Attorney Santos upang iligtas ang sarili. "Your Honor, ang nauutal na amin ng abogado." Inutusan ako ni Doña Victoria at ni Bianca na bayaran ang mga tauhan sa ospital upang itago ang video na yan. Gumawa rin ako ng mga peking papeles ng diborsyo dahil alam nilang mahina ang asawa ni Mr. Monteverde at gusto nilang mapadali ang pagpapalayas sa kanya. Nawalan ng malay si Bianca at napasubsob sa mesa habang si Doña Victoria ay patuloy na sumisigaw at nagtatangkang tumakas mula sa mga pulis. Isinara ng hukom ang paglilitis sa pamamagitan ng pagpalo ng kanyang gavel na gawa sa kahoy, ang tunog na nagpapahiwatig ng katarungan. Si Bianca at Attorney Santos ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa sadyang pagpatay sa sanggol, pandaraya at pagpaplano ng krimen. Si Doña Victoria ay hinatulan din ng pagkabilanggo
dahil sa sabwatan at pagtatago ng katotohanan. Habang hinihila si Doña Victoria ng mga pulis patungo sa labas ng korte, lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang humihingi ng tulong. Althea, maawa ka. Patawarin mo kami, ang sigaw ng matanda na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Nanatili akong nakaupo at hindi man lang ako nag-angat ng tingin. Hinawakan ko ang isang maliit na puting rosas na ipinadala ni Tia Amalia. Dahan-dahan ko itong ibinaba sa ibabaw ng mesa ng korte, isang maliit at tahimik na alay para sa anak ko na nawala sa Tagaytay. Ang hustisya ay naibigay na. Paglabas ko sa gusali ng korte, hinarang ako ni Rafael. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Althea, patawad. Ang hagulgo ni Rafael habang susubukan sanang lumuhod. Ngunit umatras ako bago pa man niya ako mahawakan. Wala akong alam. Napakatanga ko. May natitira pa bang pag-asa para sa atin? Tinitigan ko si Rafael mula ulo hanggang paa. Ang aking mga mata ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa gabi. Ang pag-ibig ko sa iyo ay namatay, kasabay ng aking anak sa Tagaytay. Rafael, ang mahinahong sagot ko. Wala akong galit sa iyo ngayon. Ngunit mas lalong, wala na rin akong nararamdaman para sa iyo. Inabot ko sa kanya ang isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang papel, bago ako tuluyang tumalikod at sumakay sa itim na sasakyan ng Navarro Group. Iniwan siya sa labas ng korte, habang hawak ang huling alaala ng aming pagkawasak. Ang gabi sa Bonifacio Global City ay tahimik, habang ang mga ilaw ng matataas na gusali ay nagpapakita ng kanilang liwanag sa basang kalsada sa ibaba. Sa loob ng malawak na opisina sa tuktok ng Navarro Tower, nakatayo ako sa tabi ng malaking bintana tahimik na pinagmamasdan ang Maynila sa huling pagkakataon. Bago ang aking pagbabalik sa Cebu, bumukas ang pinto ng opisina. Pinayagan ko ang mga gwardiya na papasukin si Rafael para sa isang huling pagkikita bilang pagtatapos sa lahat ng aming nakaraan. Pumasok si Rafael. Ang kanyang mukha ay mukhang matanda ng 10 taon. Namumutla, may malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang damit ay gulo-gulo. Hawak niya sa kanyang 2 kamay ang maliit na kahon na ibinigay ko sa kanya sa labas ng korte. Pinayagan ako ng mga tao mo na umakyat ang mahinang boses ni Rafael na halos hindi marinig sa gitna ng malaking silid. Salamat, Althea. Inilapag niya ang kahon sa ibabaw ng aking malaking mesang gawa sa mahogany. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri, dahan-dahan niyang itinaas ang takib nito. Sa loob ng kahon ay nakatago ang 2 bagay, ang nasunog at naningitim na gintong rings sa kasal na nakuha sa rest house sa Tagaytay, at ang isang nalulumagak at may tupe na ultrasound na larawan ng aming nawalang anak. Tinitigan ko ito buong gabi, ang pabulong na pahayag ni Rafael, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ito lang ang natitira sa akin, ang katibayan na mayroon akong isang banal na bagay na hinawakan noon, ngunit itinatapon ko dahil sa aking pagkabulag. Biglang bumagsak si Rafael sa kanyang mga tuhod sa ibabaw ng malamig na sahig. Inabot niya ang dulo ng aking pulang damit at hawak ito ng mahigpit, umiiyak ng malakas na tulad ng isang batang nawalan ng lahat sa mundo. Patawarin mo ako, Althea, ang hagulgol ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pighati at pagsisisi. Naging bulag ako sa loob ng 7 taon. Pinagpalit ko ang iyong pagmamahal at katapatan sa mga kasinungalingan ng mga taong pumatay sa ating anak. Pakiusap, bigyan mo ako ng kahit isang pagkakataon. Luluhod ako sa harap mo araw-araw. Isusuko ko ang lahat. Makasama ka lang muli. Tinitigan ko ang lalaking nakaluhod sa aking paanan. Wala nang galit sa aking puso, wala nang pighate, at wala nang kahit konting bakas ng lumang pag-ibig. Tanging isang malawak at tahimik na karagatan nang walang pakiramdam ang natira. Dahan-dahan kong itinaas ang dulo ng aking damit at inilayo ito mula sa kanyang nanginginig na hawak.
Napaatras ako ng isang hakbang na nanatiling nakatayo ng tuwid at may dignidad. Ang babaeng binaliwala mo at pinalaya sa ospital habang nagdurusa ay namatay na sa Tagaytay noong gabing iyon. Rafael, ang aking boses ay lumabas na kasing linaw at kasing lamig ng gabi. Ang babaeng nakatayo sa harap mo ngayon ay hindi na kailanman nangangailangan ng iyong pag-ibig upang mabuhay. Napatitig si Rafael sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kawalan ng pag-asa nang maunawaan niyang wala na siyang babalikan pa. Pumasok si Attorney Lorenzo. Mula sa pintuan dala ang aking formal na coat at mga bagahe. Nakahanda na ang pribadong eroplano patungong Cebu. Ma'am Althea ang ulat ng abogado. Tumango ako sa kanya. Nilagpasan ko si Rafael at naglakad patungo sa pribadong elevator ng opisina. Pumasok ako sa loob at humarap sa pinto. Habang dahan-dahang nagsasara ang mga pinto ng elevator, nakita ko si Rafael na nananatiling nakaluhod sa gitna ng madilim na opisina, hawak ang nasunog na rings at ang larawan ng ultrasound, umiiyak ng mag-isa sa gitna ng kanyang habambuhay na parusa. Pagkaraan ng 2 oras, ang pribadong eroplano ng Navarro Group ay lumilipad na sa ibabaw ng madilim na karagatan patungong Cebu. Sa telebisyon sa loob ng eroplano, ang balita ay tungkol sa formal na pagbubuwag at pagpapasara sa Monteverde Group dahil sa kabuuang pagkalugi. Tumingin ako sa labas ng bintana, habang ang unang sikat ng araw sa madaling araw ay nagsisimulang magpakita sa kalawakan. Ako ay ganap ng malaya. Ang gintong liwanag ng umaga ay dahan-dahang kumakalat sa ibabaw ng tahimik na karagatan ng Mactan sa Cebu. Nakatayo ako sa malawak na beranda ng aking tahanan sa tabing dagat na ibalot ng isang malambot na shawl habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang simoy ng hangin ay presko. At may amoy ng dagat, walang amoy ng usok, walang amoy ng antiseptiko ng ospital, at walang amoy ng pighati. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang napakalalim at napakatahimik na tibok ng aking puso. Lumalabas si Tia Amalia mula sa pintuan, suot ang kanyang eleganteng damit at may dalang isang folder. Nakahanda na ang lahat sa pasilidad. Althea, ang mahinahong, sabi ng aking tiyahin habang nakatayo sa aking tabi. Naghihintay na ang mga mamamahayag at ang mga kababaihan para sa pagbubukas. Tumango ako at ngumiti sa kanya isang ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Pagkaraan ng 2 oras, ginanap ang formal na pagbubukas ng Althea Navarro Foundation, isang malaking pasilidad sa Cebu na nagbibigay ng tirahan tulong sa batas at pagsasanay sa pangkabuhayan para sa mga kababaihan at mga inang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil sa tahanan. Kasama ko si Attorney Lorenzo at si Tia Amalia sa pagputol ng laso. Sa harap ng maraming tao at mga mamamahayag, tumayo ako sa podium at nagsalita mula sa aking puso. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakikita sa kanyang kakayahang magtiis ng dusa para sa isang pamilyang gumigiba sa kanya, ang aking malinaw at payapang pahayag. Ang tunay na lakas ay ang tapang na tumayo, lumakad palayo sa dilim at buuin, muli ang sariling karangalan gamit ang sariling mga kamay. Sa kabilang dako ng bansa sa Maynila, ang balita mula sa aming mga abogado ay nagpapatunay sa huling hantungan ng mga taong nagdulot ng dusa. Si Bianca Soriano ay nakakulong na sa Correctional Institution for Women. Walang pampaganda, walang brilyante, at ginugugol ang kanyang mga araw sa gitna ng malamig na pader ng selda. Si Doña Victoria, na nawalan ng lahat ng ari-arian at dangal, ay nagdurusa sa loob ng bilangguan habang pinanonood ang tuluyang paglimot ng lipunan sa pangalang Monteverde. Si Rafael naman ay nakatira sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa Pasay. Nagtatrabaho bilang isang ordinaryong accountant upang bayaran ang mga natitirang utang. Gabi-gabi nakaupo siya sa tabi ng kanyang bintana, tinititigan ang nasunog na ring sa kasal. At ang lumang larawan ng ultrasound
nabubuhay sa gitna ng malamig na baybayin ng kanyang sariling pagsisisi. Nahanap po na ba ang patawad sa aking puso? Habang nakatayo ako sa hardinang foundation, lumapit sa akin ang isang batang babae na kasama ng kanyang ina. Hawak ng bata ang isang maliit at mabangong bulaklak ng sampaguita. Yumuko ako sa kanyang antas at dahan-dahan niyang inilagay ang bulaklak sa aking palad. Pinatawad ko na ang aking sarili. Pinatawad ko ang aking sarili sa mga taong ako ay naging mahina, sa mga taong ako ay naniwala sa mga kasinungalingan, at sa mga taong pinayagan kong tapak-tapakan ng iba ang aking halaga. Ngunit ang pagpapatawad sa sarili ay hindi nangangahulugang pagpapapasok muli sa mga taong sumira sa iyong buhay. Ang tunay na patawad ay ang pagpapakawalas sa galit upang ang iyong mga kamay ay maging malaya para hawakan ang iyong bagong bukas. Nahanap ko na ang kapayapaan, hindi sa piling ng isang lalaki, kundi sa loob ng aking sariling kaluluwa, sa aking kalayaan, at sa kakayahang maging kanlungan ng ibang kababaihang nangangailangan ng pag-asa. Niyakap ko ng mahigpit ang batang babae, at sa momentong iyon, naramdaman ko ang isang mainit na liwanag na yumakap sa alaala ng aking anak na nawala sa Tagaytay. Ang aking anak ay payapa na, at ako ay malaya na. Mula sa abo ng kahapon, ang bawat babae ay may kakayahang bumangon, maging mas matatag at maging reyna ng sarili niyang buhay.